Good evening, brothers and sisters. Karon na nata sa ika-4 nga talk sa Fruit of the Spirit entitled Joy and Sorrow, no? Ang pagkamalipayon ug ang pagkamagulanon. Diya sa Philippians chapter 4 verse 4 nagingon, joy is the fundamental characteristic of a Christian, no? Ang pagkamalipayon kuno usa ka kinaiya, no? Kinaiyahan sa usa ka Kristiyano, no? So mao gid unta na ang pagka malipayon, no? So joy as well as sorrow are appropriate human responses, no? So isip tao mao gina nga atong mahimong tubag, no? Usahay na ata sa kalipay, usahay na apud ta sa kasubo, no? But Jesus was indeed fully human, no? Sa siya ka tao yun. The gospel often shows Jesus acting normal, displaying authentic human responses to typical human situation, no? So nga atong Ginoong Kristo nahimo sa gid siyang tao. So sama gayud usab siya nato nakasinati siya lain-lain nga emotions, no? Dunay mga higayon nga siya masuko, malipay, naguol, naluoy. He rejoiced at good news. Sa Lucas 10:21 nag-ingon, at the time Jesus, full of joy through the Holy Spirit, said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to do, no? So atong Ginoong Kristo nalipay sa diya, no? Iyang giday sa niya ang iyang amahan, no? So puno sab siya sa kalipay. Nakasinati usab ang atong Ginoong Kristo kasubo diya sa Lucas 19:41 nga nag-ingon, as he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it, no? Naguol po siya tungod sa mga kagahig ulo sa mga tao sa Jerusalem. Diha sa Marcos 1:41, he was also moved with pity, naluoy sad siya, no? Jesus was indignant, he reached out his hand and touched the man. I am willing, he said, be clean, no? So iyang giayo ang katong nasakit og leprosy, no? So iyang giayo ang maong tao. Ang atong Ginoong Kristo aduna sa mga higayon nga siya nasuko. Diya sa Marcos 3:5 nga nag-ingon, he looked around at them in anger and deeply distressed at these stubborn hearts, said to the man, stretch out your hand. He stretched it out and his hand was completely restored, no? So sa maong sitwasyon nasuko ang atong Ginoong Kristo, no? Kay ibanlong man to siya sa mga Pariseo kay Sabbath day man, no? Kay lagi dili man allowed nga manambal, no? So nasuko siya sa mga Pariseo. He was deeply troubled, no? So diha sa John 13:21 nga nagingon, after he has said this, Jesus was troubled in spirit and testified, very truly I tell you, one of you is going to betray me, no? So na balaka po ang atong Ginoong Kristo, no? Atong gibetray siya ni Judas Iscariote, no? So thus joy, sorrow, compassion, anger, Jesus was truly human. Nasinati usab niya ang nagkalain-lain nga emosyon o kinaiya. Our goal ang atong katuyuan mao ang redeem human response. Nga unta diha sa atong mga responses, diha sa atong mga tubag sa usa ka sitwasyon nga unta maluwas kita, no? Ang atong tubag nga unta magdala kini kanatong kaluwasan, no? Avoid the two extremes. Ningon diha, experience the right emotion at the right time, no? Kinahanglan gid ay
nga tarungon nato handle ang atong emotion kay usahay kini siya makadaot makaguba sa relasyon kung dili nato kini maayo pagdala. Sa 1 Corinto 3:6 nangingon, we need to know what to rejoice in and what not to. Emotions play a part but in a right way at the right time for the right reason. Kinahanglan mapahimutan siya mapahigayon pag-ayo ang atong tubag diha sa usa ka sitwasyon, no? Kay usahay nakasinati man gyud ta, no? Nga kining lain-lain nga emotion depende diha sa sitwasyon. Sa Ecclesiastes 3:4 nagingon, a time to weep or laugh, a time to mourn, a time to dance, no? So dunay nagkainlain nga emotion. So nagingon usab, develop an authentic human response, no? Kinahanglan kuno magpugna kita og maayo nga tubag, no? Tawhanon nga tubag diha sa sitwasyon. Kinahanglan we have to distinguish between reaction and response, no? Kung maingon tag reaction, kung yaw-yawan ta, most probably ang atong reaction mo yaw-yaw pud ta. Kung kasabaan ta, ang atong reaction kasabaan pud ta. And muna atong i-distinguish between reaction and response. Kung mingon tag response in a situation, kung naay nagyaw-yaw nato, pwede usab ang atong response dili yaw-yaw, no? So necessary po di ay ang pag-distinguish between reaction and response, no? So mingon tag response, meaning to say we have to think unsa nga atong mamahimong tubag sa bati nga reaction diha sa usa ka tawo, sa usa ka bati nga iyang gisulti, we can respond positively, no? So mo na siyang atong i-identify ang reaction ug ang response, no? So God gave us emotions, wants them to work right in a way that serves us, no? So gihatag din na siyang emotions sa matag usa nato. Ang importante lang is how to respond sa maong emotion. Unsaon nato kini paggamit positively, no? So nagingon sa diya sa John 14:1, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. So sorrow, grief, and mourning, no? Ang pagka magulanon, pagka masubanon. Sorrow is the appropriate response to pain and misfortune, no? Mauna usually ang mamahimong tubag, mamahimong reaksyon sa usa ka sitwasyon nga nag-involve og kasakit, no? O dili maayo nga resulta, no? So usahay atong masinati ang sorrow. It's the opposite of joy, no? So of course, sorrow is the opposite of joy. Sorrow is not incompatible with being a Christian, no? Sa ato pa ang pagka magulanon, ang pagka kanang masubo ta is part of being a Christian. Being a joyful Christian does not mean never being sorrow, no? So diha sa pagka malipayon nga Kristiyano, wala kini nagpasubot, wala kini mga kagulanan, wala kini mga pagsulay, wala man dili kini mo walay mga kasakit nga atong masinati, no? In fact, Jesus expressed sorrow diha sa John 11:32-36. Ningon diha, Jesus joins Mary, Martha, and the others in weeping over Lazarus' death, even though he no doubt knew he was going to raise Lazarus. Why? Because even the momentary triumph of death was evil, and because the loss of Lazarus brought sorrow to those around him, no? So si Jesus nagpakita usab diha sa iyang kasubanan, even though he knew na iya gid na siyang ma-raise from the dead si Lazarus, no?
Sorrow is the appropriate response to sin, no? Ang kagulanan, ang pagka masubo, kuhan siya na siya, appropriate response to sin, usahay, ato na siyang masanati because of the consequence of sin, no? Kaya usahay ang consequence sa sala, doon naman gina siya yung mga bati nga sangputanan, no? So mao na siya usahay atong masinati ang pagkamagulaanan because of sin. So joy is the appropriate response to something good, no? Kung nindot ang mga panghitabo, of course, we experience joy. Joy is not just a feeling, but an active response, no? So mahitabo na siya, as I've said earlier, depende sa sitwasyon. Kung nindot ang mga panghitabo, of course, we experience joy. Diya sa Lucas 15:4 ngadto sa 6, the parable of the lost sheep, no? Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? When he finds it, he joyfully puts it on his shoulder and goes home. And then he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost sheep." No? So, ipakita unsa kadako ang gugma ni Kristo na not even one nga mawagtang diha sa iyang pananaw, no? Iyagid ng pangitaon. So, ana kadako ang gugma ni Kristo sa matag usa nato nga dili gid siya motugot nga dunay mawala sa iyang pananaw. Dili gid siya motugot nga dunay mawala sa landas, no? Because of sin, no? But joy, that is the fruit of the Spirit. Huh? So, ang pagkamalipayon, bunga siya sa Espiritu Santo, di ba? Kay ang joy, pinantang joy, usahay, bisan diha sa pag-antos, bisan diha sa kasakit, di ba? Usahay, masinati man nato ang joy. No? Labi na gyud diha sa atong pamilya, di ba? No, say mo sakripisyo ta lang sa atong mga anak, mumatag sayo, magluto, magandam sa ilang mga gamiton. But again, even though there is mga karisdanan, pagantos, but again, there is joy. So that is the fruit of the Holy Spirit. Not just an active response to a particular situation, but an abiding character trait because of the Holy Spirit. Usa ni siya kay kinaiya tungod kay kini bunga man sa Espiritu Santo. Saint Paul was quite empathic, no? Sa Philippians 4:4 ningon siya, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice." No? So mao na ang ni Saint Paul, no? Gusto gid siya nakita mamahimong malipayon sa kanunay with the Lord. Ningon sa siya diya sa chapter 12 verse 12, "Be joyful in hope, puno sa paglaom, patient in affliction, pasensya, even though sometimes we experience the pain, kinahanglan ang atong pasensya, kanya faithful in prayer pagka matinumanon diha sa pagampo." So mo na siya ang advice nato ni Saint Paul, no? Ngadto sa mga Romanhon, ingon man sad hari natong tanan, no? Nga kita malaumon, puno sa pasensya, bisan diha sa kasakit, o matinud-anon sa kanunay diha sa pagkampo, no? And according to James, even when undergoing difficulties, no, nag-ingon diha sa James chapter 1 verse 2, not because they are good in themselves, but because God uses them for good, no? So usahay diha yung mga difficulties, mga kalisdanan na itong nagian, no? The Lord allowed it to happen for a reason and for a purpose, no? How can this be? What does it mean to be joyful at all times? No? Katong gingon ni Saint Paul,
if okay to grieve, how rejoice in all circumstances, no? First, joy is not something we master up. Dili kuno mistil nga ato siyang mastiron. Rather, it comes from the work of the Holy Spirit, or we call it fruit of the Holy Spirit. It will just come, no? When kung ang Espiritu Santo nagalihok lamang sa matag usa nato, no? It will just come. Joy will just come. There is no need, dili na siya ingon nga atong mastiron, no? From diha sa Romans chapter 14 verse 17 nag-ingon, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, no? Peace and joy in the Holy Spirit, no? Ang gingharian kuno sa langit dili na siya puno diha sa pagkaon o pag-inom, kundi diha sa pagkamatarong, kalinaw ug kalipay diha sa Espiritu Santo. We are in Christ, we are restored to fellowship with God, and we are His children, no? Mga anak kita sa Diyos. We are temples of the Holy Spirit. Our joy is simply an unchanging response to this unchanging truth, no? So, nato kunong kalipay, simple lang, no? Kung ano siya, isip, tubag na to, diha, sa pagtubag usab sa mga dili mausab nga mga truth, no? Matuod kung kita nagapuyo lamang diya sa matuod, even though sometimes may experience nato ang difficulties, but again, at the end, there is joy, there is peace. Even with trials, we can rejoice, not because the trials are enjoyable, but because of what they produce in us, no? So bisan niya sa mga pagsulay, no? Importante lang di ay nakita mo lahutay kay there are also mga advantages, mga nindot nga bunga nga atong mapupo diha sa mga pagsulay. Kay mao pagsulay, maghatag mo kanato ni pamalandong, no? Makapamalandong ta, no? Sa atong kinabuhi, makapamalandong ta kung unsa ang mga kakwangan, unsa mga sayop nga atong nahimo nga kinahanglan atong i-correct, no? So mo na siya nindot usab nga bunga diha sa mga pagsulay nga maghatag usab kanato sa katapusan o kalipay. So joy and sorrow, the conclusion, joy and sorrow are appropriate human responses, no? So kung lang gini siya natural nga reaction isip usa ka tawo. Sorrow for pain or misfortune, joy for good fortune, no? So weeping may endure for a night, but joy come in the morning, no? Diya sa Salmo 35, no? Human sa unos, human sa sakit, no? Moabot ra gayud ang buntag na ato na sa masinati ang kalipay, no? Human sa unos. Joy is an active response, not just an emotional reaction. We can rejoice even when the action is contrary, no? So depende ra gyud nato unsaon nato pag-handle ang usa ka sitwasyon or ang usa ka contrary reaction, no? Di man gina siya kalikayan. But again, the Lord is trying to remind us nga unta ang Espiritu Santo unta sa kanunay magapuyo sa tagsa-tagsa kanato, magapuyo diha sa atong tagsa-tagsa kasing-kasing aron sa kanunay kita magiyahan nga bisan diha sa mga sitwasyon nga dili maayo, but still we can be joyful. So joy is a fruit of the Spirit, an abiding character trait, no? So bunga na siya sa Espiritu Santo, no? Usa kini ka kinaiya na atong masinati. So rejoice always because our fundamental salvation is good, no? So diha sa atong picture nag-ingon usab, Jesus is the key to joy. Ipanapos
May the joy of the Lord be your strength on this day. Naunta ang kalipay atong masinati uban diha sa atong Ginoong Jesucristo, uban diha sa Espiritu Santo. May gabi ka natong tanan, mga brothers and sisters.